Okay guys, short vlog muna ako ngayon. Short vlog lang. Ordinary day dito sa restaurant. Ngayon na hindi pa namin naaayos tong second floor. May plano kasi ako ditong ilagay dahil nga first week ng 2024 kokonti yung customers na pumapasok kasi nga walang estudyante. Normally kasi yung mga estudyante naman dito yung namin customers. Pero ngayon nga kokonti sila. So, inisip ko, kasi dapat, hindi lang naman mga estudyante ang customer na inaasahan natin. Dapat madami, di ba? So, dapat pagandahin natin yung restaurant para hindi lang mga estudyante pumapasok, pati family, barkada, di ba? So, may mga pumapasok naman dito na hindi estudyante, like kanina may mga kumain. Pero kasi bibihira eh. So, what I did is, bumili ako ng mga gamit. Iso-surprise ko na lang kayo sa next vlog ko ano yung mga binili kong gamit. But what I did is pagagandahin ko tong roof deck. Excited ako. And pagagandahin ko rin yung baba. So, in the meantime, regular day ngayon dito, kaya tayo maglilinis. Naglilinis lang ako nitong mga railings, yung hagdan, tapos nagpunas ako ng mga tables kasi nga medyo malangaw ngayon. So, ayan o, kasi sobrang alikabok. Bibihira kasi ito malinisan, itong mga railings na to. Kasi yung mga kasama ko dito, yung crew, di naman nila nalilinis to. Kasi syempre marami silang ibang ginagawa. Pero pwede naman nila itong linisin talaga. Hindi lang nila naiisip. Diba? Kasi ang utak nila is magbenta lang. Kaya minsan, ikaw yung maglilinis nito. Habang naglilinis ako, napaisip lang din ako. Kaya sabi ko, ipa-vlog ko to. Kasi few years ago, sabi ko talaga sa sarili ko, ano kayang feeling ng ng may sarili kang negosyo, tapos yung hindi mo iniisip yung trabaho, hindi mo iniisip yung yung papasok ka ng 9 o'clock, diba? Tapos dati ini-imagine ko talaga na nag-aayos ako ng restaurant. Ini-imagine ko to before. Nag-aayos ako ng nag-ayos ng mga halaman. Tapos ito nagpupunas ng mga railings ng restaurant kasi parang naiisip ko yung mga ganitong bagay hindi ko na ipapagawa sa staff. Diba gagawin ko na lang siya on my own kasi nakaka-enjoy naman to gawin yung paglilinis na yan. Tapos nakalimutan ko na siya na prayer ko siya noon. Pinagpipray ko dati to na magkaroon ako ng sarili kong business na restaurant. Kasi nakikita ko, nagkaroon ako ng kaibigan na may-ari ng coffee shop. Tapos nakikita ko siya talaga hands-on siya. Tapos sabi ko dati, sana magkaroon din ako ng sarili ko. Pag nagkaroon ako, aalagaan ko talaga. Lately, sobrang busy ko rin dun sa isang business ko, yung online. May online job ako eh. May digital marketing business din ako. So, lately, hindi ko to masyadong naaasikaso. Habang naglilinis ako, alam mo, ni-remind ako ni Lord dun sa prayer ko dati na sabi mo, pag nagkaroon ka ng restaurant at ng sarili mong business, aalagaan mo ng gusto. Yun ang mga pangako mo dati. Kanina pa pala ako may dumi sa ilong, di man lang din yung sinasabi. Nood lang kayo ng nood. Going back, sabi mo, aalagaan mo, i-maintain mo, diba? Ikaw magde-decorate, ganyan. Tapos hindi mo lang pala yun. Tapos ngayon may restaurant ka na, pinapabayaan mo. Hindi naman ako nagpapabaya. Kaya lang ang work ko talaga dito is more of marketing. Kaya lang minsan di mo rin maiwasan yung mga kasama mo. Hindi nila rin naiisip gawin yung mga ganitong bagay, yung linisin pa tong mga railings na to. Kung di mo sila sasabihan, hindi nila magagawa. Sa either busy sila, trabaho nila, or di talaga nila naiisip. Kaya minsan, ikaw talaga yung kikilos na magbibili ng mga halaman. So kung hindi ikaw, sinong gagawa niyan, di ba? Minsan nakita ko dito ang lungkot-lungkot. Kasi wala man lang nagpapatugtog ng music. So ibig sabihin, paano mag-grow yung restaurant mo kung hindi mo binibigyan ng oras, hindi mo inaalagaan. Dati puro prayers ko to lahat. Nung tinupad na ni Lord, iba naman ang ginagawa ko.
Dito ko na-realize, oo nga no, prayers ko to dati. Tinupad ni Lord lahat na ipagawa natin. Tapos ngayon, kailangan alagaan mo. Right? Ganyan din ang business, guys. Blessing ang business. Kung kumikita ka, may mga natutulungan ka kapag ka meron kang mga naha-hire, may mga napapakain ka, at masaya sila sa food mo, sa service mo. So, ngayon naman, guys, magdidilig tayo. Kaya lang ako napablog ngayon. Ang ganda-ganda ng sunset. Kaya, grabe, alam nyo, guys, meron talaga, darating yung time sa buhay mo na akala mo walang nangyayari sa'yo. Alam mo walang nangyayari sa life mo. Pero ang totoo, kung babalikan mo yung nangyayari sa'yo sa buhay mo, maaaring ito yung pinag-pray mo noong panahon, noong unang panahon pa. Kailangan mo lang ma-realize. Kasi ako, ito guys, itong restaurant na to, we started here 2019. Siguro sa mga start ako ng online business. Actually, 2017 ako nag-online business. Doon ako na-pukaw sa negosyo, nag-resign ako sa work, tapos nag-business na ako. Pinush ako ng kuya ko at saka ng asawa niya na magtayo kami nitong milky shop. Milky shop lang to dati, tapos only wings, tapos wala kaming second floor, sa baba lang. Tapos, ang nangyari, nag-pandemic ng 2020, so tigil kami lahat. So I stopped the operation for a long time kasi nga, walang nangyayari nung pandemic. Tinuloy ko na lang yung online business ko. Nung kumikita na ulit ako sa online business, sabi ko, ipapagawa ko yung second floor. It was not easy, it was a struggle. Nagkaroon ako ng mga loans, nagkaroon ako ng mga unplanned na utang, kasi hindi naman biro magpagawa ng ganitong building. Pero sabi ko noon, pag nagawa talaga tong restaurant na to, aalagaan ko talaga, gagalingan ko. So ginagalingan ko naman yung marketing, guys, pero parang may kulang di ba? So hindi ko pa to nakikita, sinisilip ko lang to sa CR, yung bintana ng CR, kasi makikita mo yung view na yan, yung view na yan, yung view na yan, makikita mo yan sa bintana ng CR. Tapos Laguna de Bay yung nandun. So sabi ko dati, papa second floor nga, gulo ko magkwento Tapos yun na nga, nung nag-start kami nito, kinulang yung pera, hindi ko pa napapabubungan. So sabi ko, ano na lang gagawin ko? Mga umbrella na lang. Hanggang sa hindi pumayag si Lord sa umbrella, nag-provide siya for the bubong. Tapos, ito na nga, actually, last year lang namin to nabuksan. Tagal 2020 to 2023. 3 years in the making. Kasi naman guys, ang dami ko rin ginagawa noon na ibang bagay. Kasi nga iniisip ko, mahirapan ako dito buksan kasi nga dahil sa pandemic, di pa pabalik yung school. 2022 lang pumalik yung school So 23, praise God, maraming nangyari. I traveled abroad. Kasi yung kapatid ko, stay kami doon sa Singapore for a time. Kami ng Malaysia. Ang dami kong natutunan doon ng mga food. Ang dami kong nakitang food business. And sabi ko, I really wanted to start this business na. 2023 dapat mag-start kami noon, kaya lang nagkasakit yung kapatid ko. Nung first quarter. We needed time to bounce back. Nag-provide ulit si Lord pang start namin. So nung 2023 September, exactly, hindi ko rin siya namalayan. September 2019 when we opened this, nagsara ng pandemic. September 2023 when we reopened. At meron na yung meron ng roof deck, maayos na yung mga tables and chairs, na well furnished na, napinturahan na. May mga kulang pa, pero sabi ko dapat mag-start na para makabawi-bawi na. So exactly September 2024 when we reopened. Galing Ang galing talaga. So ay naniniwala ako na this is all God's doing. And madami akong frustrations, and one of these frustrations I had, gusto ko sana marami kaming mga nagnenegosyo dito. No, last year sobrang dami naming customers talaga. Every single day nung last quarter ng 2023, every single day hanggang December, grabe ang customers namin dito. Dinadagsa, hindi ako pero dinadagsa talaga kami dito.
naniniwala ako na a lot of people have seen us grow. Ang pinagpipray ko talaga is dumami yung mga negosyante rito. Praise God kasi may mga nag-open ng mga coffee shop doon, car wash, mga nagbukas doon. And finally, ito hindi ko alam kung ano nangyari rito. Pero inaayos na rin nila to. And I'm sure this is another establishment. The area is already growing. Hindi ako naniniwala kasi sa business competition. Halimbawa, milk tea ako dito, may nagtayo na milk tea sa kabila. Dapat ba dapat ba tumigil na ako kasi may kakompetensya na ako? Hindi. Actually, okay yon kasi food traffic yon. Ibig sabihin, mas dadayuhin kami ng mga tao kasi marami silang makikitang kainan. Kahit nga may magtayo dyan ng McDonald's, di ako natatakot eh. Kahit magtayo pa kayo ng magkatabi pa kayo ng Jollibee, McDonald's dyan sa harap ko, mas gusto ko pa yon. Kasi healthy competition yon. And kailangan mong gawin is mag-improve ka. Hindi yung, oh may nagtayo na dyan, suko na ako kasi mawala na ako customer. Hindi, food traffic yan. Hindi naman laging Jollibee yung mga tao, hindi laging McDo, hindi laging milk mo yung iinom sa iba yan. Pero pag ginagalingan mo, yung mga customer mo, babalik at babalik sa'yo. So last year, nagkaroon kami ng event dito para nagpa-party kami para sa mga customers, especially sa mga estudyante. Nagkaroon kami ng year-end party and it was a very successful party. Maraming pumunta and na-enjoy talaga ng mga estudyante and they're looking forward for 2024. So guys, yun lang. Gusto ko lang i-share itong vlog na to kasi sabi ko, if you are starting a business, sometimes it will take time talaga para ma-establish mo yung sarili mo sa pinili mong career or negosyo. Huwag ka lang mawawala ng loob. Magugulat ka one day, yung pinag-pray mo noon, magugulat ka one day na, hala, ito na pala yung pinag-pray ko dati. You just have to be thankful. Huwag ka lang mag-focus dun sa mga mali, sa mga pangit, sa mga mistakes mo. Kasi we all make mistakes and it's okay na magkamali ka sa negosyo. Mga tao, minsan ayaw na nagkakamali. Right? Pero sa totoo lang, it's really, really okay na magkamali. Kasi you will learn from that. Ako, ang dami kong mistakes. And yung mga mistakes na yun made me realize na hindi ako perfect, number 1. Kailangan ko ng tulong, number 2. Kailangan ko si God, syempre, number 1. And yung mga mistakes na yun, it's a lesson learned for me na next time, hindi ko na gagawin. 'Di ba? So ngayon, I'm so happy lang kasi hindi pa rin naman ganun katapos lahat ng problema ko. Madami pa din. May mga responsibilidad akong dapat bayaran. Pero you know what? Mas okay na kaysa noon yung life. Ayan. And sabi ko pa nga sa friend ko, kasi may mga loan ako na patapos na. Imagine, 3 years. So sabi ko, matatapos din pala lahat, no? Kasi during that time, akala ko wala nang katapusan yung problema ko. Left and right. Pero ngayon, patapos, kumbaga paubusan ng paubos yung mga bayarin. And sabi ko, darating pala talaga yung time na matatapos din lahat, no? Na mauubos din yung problema mo. Actually, yung problema hindi naman nauubos eh. Pero mas nagiging capable ka of overcoming problems and challenges. Anyway, ang haba na ng vlog. Kaya sabi ko, saglit lang. Pero sana marami kayo natutunan and I hope na enjoy nyo rin ang pagsama nyo sa akin sa paglilinis at pagdidilig. At abangan nyo ang transformation ng Bistro Viajero. Thank you so much guys for watching and I hope you subscribe. And comment naman kayo dyan kung anong gusto nyo pang makita dito sa restaurant business ko at sa kung anong gusto nyo malaman, matutunan. Meron din ako mga live na ginagawa sa TikTok about business and about digital marketing. So, bye guys!